Okay, first time kong makakakita ng ganitong klase ng phone. Ito yung Nubia Music. First time kasi ito yung kauna-unahang phone na nakita ko na dalawa yung headphone jack. Tapos sobrang lakas na kanyang speaker. At tinignan naman yung design, napaka-loud. At ito yung Nubia Music. 3,959 pesos namin to nabili sa Lazada. Nandiyan yung link sa description box sa baba para sa updated pricing. Pero bago natin ituloy yung review dito sa phone na to, unbox muna tayo. Maganda guys yung condition ng package nung dumating sa amin. Talagang maganda yung pagkaka-package nila dito. Meron ding fragile na mga tape sa palibot ng box, makapal yung bubble wrap. Ang tanging ayoko lang talaga dun sa pagkakabalot nila ay naka-indicate pa dun sa waybill kung ano yung laman ng package. Anyway, nakabalot pa sa isang bubble wrap yung mismong box ng phone kaya may extra protection din. Ito na guys yung mismong box ng Nubia Music. Napaka-colorful at puro music instrument yung makikita natin sa design. Sa gilid ng box makikita natin yung ilang top specs. At pag open ng box, makikita agad natin yung document sleeve na merong SIM ejector pin, documentations, jelly case, at meron tayo ditong extra na screen protector. Ito naman guys yung ating Nubia Music. Nakabalot din siya sa isang printed plastic. Grabe guys, ang generous nila pagdating sa packaging ng phone na to kasi lahat colored. Pagtanggal ng plastic, tingnan nyo naman guys, napaka-unique talaga. Napaka-loud ng design at napaka-unusual din ng phone na to. Parang depende na sa user kung magugustuhan niya yung ganitong itsura. Pero as for me, okay sa akin, nagustuhan ko siya. Sa ilalim ng box, makikita natin yung 5 watts na charger at USB-A to USB-C cable. Okay, isang comment lang guys dun sa unboxing experience natin dito sa Nubia Music. Music yung kanyang pinopromote pero wala tayo nakitang wired earphones sa box. Medyo weird lang. Okay, so balikan muna natin guys yung design ng phone na to. So kagaya ng sinabi ko kanina, napaka-unique. Wala tayong makikitang ganitong itsura ng phone na parang may malaking speaker sa likod tapos parang ganito yung kulay. Yung design na nakikita nyo ngayon parang painting ni Pete Mondrian. Pwede yung i-search yan sa Google, yung mga painting ni Pete Mondrian. Meron tayong Mondrian edition na Techno-Common dati. Pero ano yun, color changing naman ng likod at hindi ganito na meron mga dot or polka dots na design na parang nagiging comics na. Anyway, so makikita niyo guys na meron tayong malaking speaker dito na merong DTS:X na logo dun sa loob. Kasi yung DTS:X logo na yan ay umiilaw kapag meron tayong pinapakinggang music or pinapanood na video. Ayan, iilaw yan. So may additional tayong design dito sa phone. At sabi guys ng Nubia, itong Nubia Music ay aabot ng 600% yung kanyang max volume. Pakita ko sa inyo. Okay, so mapansin nyo guys sa volume levels kapag pinipindot natin yung volume rockers, by default naka-blue siya kapag naka-max volume. Pero kapag pinindot pa natin ng isa, merong boost na mangyayari. At kapag pinindot pa natin ng isa pang beses, magiging 600% yung boost sa kanyang volume. At seryoso guys, ang lakas talaga ng tunog ng kanyang speaker dito sa likod. Lalo na kapag naka-max volume. Parinig ko sa inyo para magka-idea kayo. So, yung maririnig nyo ngayon ay yung kanyang default na max volume. Isa sa pinaka-malaking design factor nitong Phone 1 ng CMF ay napapalitan yung likod. Okay, so papakita ko yun sa inyo maya-maya. At maliban dito sa phone na to, meron pa silang nirelease na smartwatch 600%. Pero separate video na lang natin yan. So, magpo-focus muna tayo dito sa Phone 1. Okay, so hindi masyadong mabigyan ng justice dito sa video guys, pero ang lakas talaga. So kapag nanood tayo dito ng videos, mga pelikula, ganyan, mas may enjoy talaga natin. Lalo na kung meron tayong ka-share sa panonood, para tayong may instant na Bluetooth speaker na maliit na nakadikit dito sa phone. Ganun siya kalakas. Plus, makikita nyo guys na dalawa yung headphone jack natin dito. Ibig sabihin yan, pwede nating i-share yung pinapakinggan nating music sa isa pang tao gamit yung isa pang wired earphone. So again, ito yung first phone na nakita ko na dalawa yung earphone. So ang galing, diba? Halimbawa, meron lang tayong gustong iparinig privately na
sound sa isang tao na katabi natin, ganyan, ayaw nating marinig ng iba, at ayaw din nating hubarin yung earphones natin, pwede natin gamitan ng isa pang extra earphones. Or kung gusto nating i-share yung music or yung pinapanood nating video doon sa kasama natin, at gusto nating mas maging hygienic, ayaw nating ipagamit yung earphones natin, pwede pasaksak natin yung sarili nilang earphones. So, ang daming tulong na magbibigay sa atin ng dalawang headphone jack na to. So, pagdating sa pagiging music-centric phone, sa tingin ko, nakuha naman ng Nubia dito sa Nubia Music yung goal nila. Naabot naman talaga. At considering na less than 4,000 pesos pa yung phone na to, talagang okay na okay to para sa pakikinig natin ng music. Pero syempre, hindi natatapos dyan. Tingnan pa natin ibang aspect ng phone. So, ang kagandahan pa guys, itong Nubia Music, meron pa siyang FM radio at yung kanyang antena ay built-in. Ibig sabihin, hindi kagaya ng ibang mga phone na kailangan pang kabitan ng headphone jack para gumana yung FM radio. Ito hindi na. I-open lang natin itong application at pwede na tayong makinig ng radio. Lalabas na dito agad-agad sa speaker yung tunog. So, additional points yan. Isang downside lang siguro guys sa design nitong Nubia Music, hindi siya makasagap ng 5 GHz connection. So, ayun lang. Nung kinabit ko siya or kunin ko siya sa router namin na merong 2.4 GHz plus 5 GHz na Wi-Fi connection, nakakonect siya pero nagloloko. Mamatay-matay yung kanyang Wi-Fi. Pero nung kinunik ko siya sa isang router na talagang dedicated naka 2.4 GHz Wi-Fi connection, ayun, talagang naging stable na yung kanyang Wi-Fi. So, ayun lang, isang tip, make sure nyo na talagang 2.4 GHz na Wi-Fi connection yung i-connect natin dito sa Nubia Music. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang display, meron tayong 6.6 inch IPS LCD HD Plus or 720p resolution, 90Hz yung max refresh rate, at 267 naman yung kanyang PPI. Ngayon kapag uusapan guys yung quality ng display ng phone na to, sobra-sobra yung makukuha nating quality pagdating sa color reproduction, hindi ganun kaputla, hindi bluish, hindi yellowish, sobra-sobra yung quality. At pwedeng-pwede natin gamitin to sa media consumption natin. Mag-enjoy tayo, maganda na yung quality ng kanyang 720p display, malakas pa yung speaker natin. So nakakatuwa naman guys, dito sa display settings, pwede nating matimpla yung color temperature. Ayan. Pero wala lang tayong color scheme na pwedeng iselect para mas matimpla pa natin yung overall na kulay ng kanyang display. Pero para sa ganitong presyuhan ng phone, pwedeng-pwede na. Medyo makapal lang din yung chin natin compared sa ibang mga side. Pero again, normal yan. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang performance, naka Android 13 tayo dito out of the box. Unisoc SC986 3A yung kanyang chipset, 4GB yung kanyang RAM, at 128GB naman yung kanyang internal storage. So yun is pa sa mga downside ng phone nito guys, hindi pa Android 14 yung makukuha nating operating system dito, medyo outdated na, Android 13 pa. At hindi natin sure kung makakatanggap pa to ng Android 14 na update mula sa Nubia. Pero pagdating naman sa update guys, meron akong natanggap na software update nung sinesetup ko tong phone na to. Pero ano siya parang security patch lang siya. Guys, yung screenshot. Ayan. Security patch lang siya kasi nasa 252 MB lang. So nakakasad lang na hindi pa latest na Android operating system yung meron tayo dito. Tapos meron tayo ditong extended RAM na up to 4GB. So technically pwedeng maging 8GB yung RAM natin. So check natin yung Antutu score kapag naka-off at naka-on yung kanyang extended RAM. So ito guys yung Antutu score na nakuha natin kapag naka-off yung kanyang extended RAM or virtual RAM. 146,856. Sobrang baba nun guys para sa isang phone. At para sa ganitong panahon, 2024, matatapos, nasa kalagitnaan na tayo actually ng 2024. Para sa akin hindi na acceptable yung ganitong score para sa isang phone. Pero dahil less than 4,000 pesos yung phone na to, sige palampasin natin yan. Check natin yung kanyang score kapag naka-on naman yung virtual RAM. Ito naman guys, 147,530. So nakatulong naman guys yung kanyang virtual RAM. So, advice ko, gamitin nyo. At para mabigyan naman kayo guys ng idea sa kanyang battery consumption, makikita nyo ngayon dito sa result ng White Life stress test na nabawasan tayo ng 4%
At nadagdagan naman tayo ng 2 degrees pagdating sa thermals. So, very good yung thermals. Okay din yung kanyang battery consumption. At pagdating naman sa games guys, wag na kayong mag-games dito. Ang laki na nung sinasabi ng Antutu score ng phone na to pagdating sa performance niya sa gaming. Well, kung casual games, yung very basic na game, yung hindi masyadong 3D, pwede siguro. Hindi mahirapan tong phone na to. Pero kung mag-install tayo dito ng mga mabibigat na games, nako po, papahirapan lang natin yung sarili natin. So, para sa akin itong phone na to, para dun sa mga ano talaga, yung gusto ng phone na malakas yung speaker at for some reason, nakakailangan ng phone na dalawang headphone jack. So, yung phone na to ay merong 50 megapixels na main camera sa likod. Ito namang nasa harap niya, hindi ko makita sa website ng Nubia kung ilan talaga, ilang megapixels. Pero ang kaya nitong i-shoot na video recording ay 720p lang. So talagang mababa. Makikita niyo yung quality. Ano talaga napaka-soft na. Tapos yung kulay hindi na accurate. So ayun, isa pa sa mga kailangan nating i-consider sa phone na to. Kung hindi ganun ka-importante sa atin ang selfie camera, baka okay sa atin itong phone na to. Pero kung malaking bagay sa atin, madidisappoint tayo. So again guys, 5,000 mAh yung capacity ng kanyang battery at capable sa 5 watts lang na charging speed. Ngayon, para lang mabigyan kayo ng idea guys kung gaano to kabilis ma-charge, tinesting ko siya at from 29 to 100%, 1 hour and 47 minutes ko to na fully charge. Well, kung charge naman natin to overnight, di na natin mapifeel yan. Pero pwede nyo tanungan yung sarili nyo guys before nyo bilhin itong phone na to. Kaya ba nating i-compromise yung performance ng phone na to para sa magandang tunog na speaker at dalawang headphone jack? Kasi yun talaga yung main na focus ng phone na to. At yun talaga yung main na pinagmamalaki ng Nubia sa phone na to. So pwede ba nating kalimutan yung performance, yung camera para sa magandang speaker at dalawang headphone jack? Comment kayo dyan sa baba. So again guys, 3,956 pesos namin tong nabili. Baka dadagdagan ng kaunti yung presyo. Check nyo na lang dyan sa description box sa baba yung link. At gusto kong marinig yung opinion ninyo tungkol dito sa Nubia Music. Sa tingin nyo ba, worth it to bilhin? O maghintay tayo ng susunod na version? Baka mas okay. Yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.